Sabi nila madalas daw dahil sa takot na nararamdaman natin, ay nakakagawa nga tayo ng mga bagay na hindi naman talaga natin gustong gawin. At dahil dito ay maraming nagbabago. Pero kung patuloy nga daw tayong nagpapalamon sa mga takot na to, ay walang mangyayari sa buhay natin. Kaya dapat din daw ay matuto tayo na harapin ang takot natin kasi sa ganong paraan lang tayo makakalaya at magiging totoong masaya. Paano nga ba nagsimula ang kwento? Simulan natin sa umpisa. Anak, kung bumalik ka na lang kaya dito, sa totoo lang natatakot kasi talaga ako para sa'yo. Okay naman na tayo, hindi ba? Hayaan mo at kakalimutan na lang natin ang mga nangyari. Wika nga ng ginang nakausap nga ang lalaki sa phone. Ma, matagal na po tayong natakot at nagtatago. Hindi naman po ata pwede na habang buhay na lang nating nararamdaman yon. At mas lalong hindi po pwede nakalimutan natin ang mga nangyari. Kasi si Papa ang pinag-uusapan natin dito. I think it's about time to do something. Sagot naman ng lalaki bago pinarada nga ang sasakyan sa harap ng firm niya. Kumunot pa nga ang noo niya nang makita nga ang dalawang bata na nakatayo doon. Sa gilid nga nito, isang kariton na alam nga niyang ginagamit sa pangangalakal. At una nga niyang inisip ay mga pulubi ito at hihingi nga ng konting tulong kaya agad nga niyang kinapa ang wallet sa mga bulsa niya. Oh crap, not again. Bulong pa nga niya nang mapansin na wala nga ang wallet niya. What happened? May problema ba? Nag-aalala pa nga na tanong ng mama niya kaya mahina na nga lamang siyang natawa. Hindi po ma, na-misplace ko lang po yung wallet ko. Tatawagan na lang kita mamaya, okay? Nandito na po ako sa firm. Huwag po kayong mag-alala kasi okay na po ako. Kaya please, mag-relax lang po kayo dyan at huwag nang magpapastress pa sa akin. Sagot nga ng lalaki. Ano pa nga bang magagawa ko? Sige anak, mag-ingat ka dyan. Wika naman ng mama niya bago binabanga ang tawag. Siya nga pala, si Zeus Yurchenko, 28 years old at isang abogado. Ilang linggo pa nga lamang mula nang makabalik nga siya sa probinsya ng San Nicolas, ang lugar kung saan nga siya lumaki at nagkaisip. Dating gobernador ng maliit na probinsyang ito ang papa niya. Isang mabuting tao at marami ang nagmamahal nga dito, pero marami ding kaaway sa politika. 22 years old nga siya nang binaril nga sa harap mismo ng bahay nila. Ang papa niya kaya pumanaw nga ito at dala ng labis na takot. Sa kaligtasan nga nila ay nagpasya nga ang mama niya na umuwi nga sila ng Cebu at doon nga magsimula ulit. Kailan lang nang mapagpasyahan nga niya na muling bumalik nga dito. Hindi lang para mabigyan ng hustisya ang pagkawala ng papa niya na tila nabaon na nga sa limot. Kung hindi para balikan din ang isang tao na sobrang naging espesyal nga sa kanya. At basta na nga lamang niya iniwan noon na walang paalam. Dala nga ng labis sa takot. Hello po, kayo po ba si Sir Juice? Agad na tanong nga ng isang batang lalaki pagkababa nga niya ng sasakyan kaya mahina siyang natawa. Zeus ang tamang pagbigkas pero ako nga, may maitutulong ba ako? Nakangiti at mahinahon nga. Natanong naman niya. Ako po si Apollo. Pagpapakilala nga ng batang lalaki. Ako naman po si Artemis. Sagot naman ng batang babae. Kumunot nga ang noo niya sa narinig. Kung tama kasi siya, base nga sa Greek mythology, ay anak nga ni Zeus sina Apollo at Artemis. Hindi rin niya maintindihan kung bakit pero nang makita niya ang mukha ng dalawang bata, ay parang bumilis ang tibok ng puso niya. Magaan ang loob niya sa mga to. Sa hindi may paliwanag na dahilan, mataman pa nga niyang tinitigan ng mga to at saka nga niya napagtanto na kambal nga sila. Napulot po kasi namin ito habang nangangalakal po kami. Pasensya na po at binuksan po namin. Gusto lang po naming malaman kung sino po ang may-ari para po maibalik po namin. Mahabang saad nga ni Apollo at pinakita pa nga sa kanya ang hawak na wallet.
Pero promise po, wala po kaming kinuha po dyan kahit na ano. Kahit i-check nyo nga po eh. Segunda naman ni Artemis kaya muli nga siyang napangiti. Napangiti nga ito ng malawak. Naniniwala ako sa inyo. Maraming salamat sa pagbabalik nito sa akin. Mababa nga ang boses. Nasagot nga niya. Kagagaling lang niya sa RTC para dumalunga sa isang hearing at hindi na nga bago sa kanya na ma-misplace ang wallet. Mabuti na nga lamang at hindi pa nga ito tuluyang nawawala talaga. Kung hindi kasi niya ito naiiwan sa bahay o sa opisina ay may mga mabubuting loob na nagsasauli nga sa kanya. Gaya nga nitong dalawang bata na nasa harap niya. Sobrang mahalaga sa kanya ang wallet na yun. Hindi dahil sa mga pera, cards o ID na nandoon kundi dahil na nga rin sa isa sa dalawang pictures na meron nga sila ng taong espesyal nga sa kanya. Paano ko kayo pasasalamatan? Nakangiting tanong pa nga niya nang tanggapin nga ang wallet na ibinalik nga sa kanya. Abogado po kayo? Kuryoso na tanong nga ni Apollo. Kaya marahan nga siyang tumango. Pwede niyo po bang tulungan si nanay? Ipapakulong daw po kasi siya nung boss niya eh. Kasi nagnakaw daw po siya ng pera sa trabaho pero hindi naman po totoo yun. Sabi po ni nanay bad daw po ang magnakaw. Kaya alam po namin na hindi po niya magagawa yun. Mahabang sad nga ni Artemis. Ayaw po naming makulong si nanay, Sir Juice. Dagdag pa nga ni Apollo. Halika kayo, pasok muna kayo sa loob. Nakangiti nga na sad niya bago nga ginaya papasok sa firm ang kambal. Pinaupo nga niya ang mga to sa sofa tapos binigyan nga ng juice na maiinom. Sir Juice, tutulungan niyo po ba si nanay? Tanong nga ni Apollo kaya nakangiti nga siyang tumango. Oo naman, bilang pasasalamat sa pagbalik sa akin ng wallet ko sisiguraduhin ko na hindi makukulong ang nanay niyo. Nakangiti pa nga na sagot nga ni Zeus. Anong pangalan ng nanay niyo? Tanong pa nga niya. Si nanay! Gulat na sad pa nga ni Artemis tapos ay may tinuro nga sa office table nga ni Zeus. Napalingon na nga lamang doon si Zeus at nakita nga ang picture frame kung saan kasama nga niya ang babaeng espesyal sa kanya. Pareho nga silang nakangiti doon na parang sobrang saya at walang problemang iniisip. Sir Zeus, bakit po may picture po kayo kasama po si nanay? May halong ka ba? Natanong pa nga niya. Cindy po, Cindy Reyes po. Magkaibigan po ba kayo ni nanay? Sagot at tanong nga ng batang si Apollo. Mahina nga siyang napasinghap nang marinig nga ang pangalan na sinabi nga ng bata. Cindy Reyes, ang una at huling babae na minahal nga ni Zeus. Ang babae na iniwan na nga lamang niya basta dahil nga sa takot para nga sa kaligtasan nila. San kayo nakatira? Ihatid ko kayo. Kailangan kong makausap ang nanay niyo. Puno pa rin ng kaba na saad nga ni Zeus. Sa ilang araw nga na nakabalik nga dito sa probinsya sobra nga siyang naging busy sa pagtatayo at pag-aayos ng firm. Tapos maraming kaso agad ang natanggap niya. Kaya pansamantalang nawala sa isip niya ang isa sa dalawang dahilan kung bakit nga siya bumalik. Ang muli ngang makita at makausap si Cindy. Pero ngayong kaharap nga niya ang kambal. Sa tingin niya hindi na nga niya maipapagpabukas pa na muli ngang makaharap ang babae. Sir Juice, ayan na po ang bahay namin. Nakaiting wika nga ni Apollo bago tinuro nga ang maliit na gate ng bahay na gawa lamang sa mga kahoy. Agad naman niyang ipinarada nga ang sasakyan sa harap nga nito tapos ay nagmamadaling lumabas nga at bumaba doon ang kambal. Sir Juice, tuloy po kayo. Masayang wika nga ulit ni Apollo. Bago sila sabay na tumakbo nga ni Artemis papasok sa loob. Artemis, Apollo, saan ba kayo nanggaling? At ganitong oras na kayo umuwi ha? Hindi ba sinabi ko sa inyong huwag kayong magpapagabi sa paglalaro sa daan? Teka lang, nakangalakal naman ba kayo? Kamusta kayo? Narinig nga niyang saad ng isang pamilyar na boses ng babae na lumabas nga mula sa nakabukas na pinto ng maliit na bahay. Sorry po nanay, gusto lang naman po namin ni Artemis na kumita po para makatulong po sa inyo eh.
Narinig nga niyang sagot ng batang si Apollo. Ayaw po kasi namin na lagi po kayong napapagod. Dagdag pa nga ni Artemis. Napakagat na nga lamang si babang labi ang lalaki kasi parang kinurot nga ang puso nga niya sa narinig. Mga anak, natutuwa ako sa intensyon niyo pero masyado pa kayong mga bata para isipin ang ganyang bagay. Sa edad niyong yan dapat pag-aaral at paglalaro lang ang iniisip niyo. Pangako niyo kay nanay na hindi na ulit kayo mangangalakal. Wika pa nga ni Cindy. Dahan-dahan namang humakbang palapit nga si Zeus, habang ang dibdib ay malakas at mabilis pa nga rin ang tibok. Agad namang napalingon sa kanyang babae nang maramdaman nito ang presensya nga niya. Agad na umawang ang bibig nga ni Cindy nang makita nga si Zeus. Nang biglang, Nanay, si Sir Zeus po, abogado po siya at tutulungan daw po niya kayo para hindi daw po kayo makulong. Masayang wika nga ni Apollo. Nanay, magkaibigan po ba kayo? May picture po kasi kayo dun sa opisina po niya, nanay eh. Sumbong pa nga ni Artemis. Zeus? Mababa nga ang boses. Nausal nga ni Cindy tapos ay sunod-sunod nga na paglunok nga ng laway ang ginawa. Mga anak, pumasok muna kayo sa loob at maghilamos na. Utos pa nga niya sa mga bata na agad namang sinunod ng mga ito. Ano ginagawa mo rito? Walang emosyon na tanong pa nga niya sa lalaki. Kamusta ka? Puno ng kaba na tanong nga ni Zeus. Wow! Bulong nga ni Cindy at sarkastiko pang natawa at napailing. Ang tagal mong nawala tapos yan ang itatanong mo sa akin? Sa tingin mo, Zeus, kamusta nga ba ako? Okay lang ako. Okay na ako. Okay na okay. Dagdag pa nga nito at pilit ng umiti, parang kinurot naman ang puso ng lalaki sa narinig. Ano ba talagang ginagawa mo rito ha? Bakit sa loob ng maraming taon? Ngayon ka pa bumalik? Tanong pa nga nito. Napulot ng kambal ang wallet ko kaya hinatid ko sila dito. May halong kaba na panimulangan ng lalaki. Ilang taon na sila? Nasaan ang ama nila? Tanong pa nga ni Zeus sa talam nga ni Cindy kung bakit yun ang naging unang tanong nga nito. Kasi gusto nga niyang bilangin ang taon kung kailan nga niya pinagbuntis. At isinilang ang mga to. Hindi mo na kailangan magpaligoy-ligoy pa, Zeus. Kasi tama ang iniisip mo. Anak mo sila. Wala naman akong balak na itago ang totoo eh. Kahit na matagal kang nawala. Mababa nga ang boses na sagot pa nga ni Cindy. Kaya mariing napapikit si Zeus. Sa pagmulat nga niya ng mga mata, ay may numuong luha nga sa mga yun. Anak ko sila? Mga anak natin sila? God, I can't believe this! Pigil nga sa pagluha at hirap nga sa paghinga na saad nga niya. Na para bang pinoproseso pa nga sa isip ang narinig nga mula kay Cindy. Huli na ba ako para maging ama sa kanila? Emosyonal pa nga na tanong pa nga nito pagkaraan ng ilang minutong katahimikan. Kilalang kilala ni Zeus si Cindy. Ito na ata ang pinakamabait, mahalaga at mapagmahal na taong nakilala nga niya. Hindi nakakapagtaka na minahal nga din niya ito ng sobra noon. Alam niya na walang rason para magsinungaling nga ito at isa pa, iba talaga ang pakiramdam niya sa kambal. Sobrang gaan ang loob niya sa mga ito at nakuha nga nilang ilong at mata niya. Hindi ko alam, Zeus. Ikaw lang naman ang makakasagot niyan eh. Kapag nakilala mo sila, alis ka ba ulit? At iiwan sila ng walang paalam? Kasi kung oo, pakiusap. Huwag mo na lang silang harapin at paasahin pa. Naluluhari na wika nga ni Cindy. Hindi, Cindy. Hindi na ako alis ulit. I'm back for good. I know I owe you an apology. Kasi bigla na lang ako umalis noon na walang paalam. I didn't even try to contact you kahit na isang beses lang. Pero maniwala ka, hindi ko ginusto yun. Paliwanag ka ng lalaki. Alam ko, Zeus. Mababa ang boses naman na sagot ni Cindy. Totoo naman na alam niya ang rason kung bakit bigla na nga lamang itong umalis. Hindi biro ang nangyari sa pamilya nila. Dating gobernador ng probinsya nila, ang ama ni Zeus at sobrang buting tao nga nito. At nagulat nga lahat isang araw nang pinaril nga ito sa harap mismo ng bahay nila.
Yun din ang kaparehong araw na basta na nga lamang naglaho nga si Zeus at ang pamilya nga niya na parang bula. At naintindihan naman ni Cindy na dahil yun sa natakot nga sila sa kaligtasan nila. Ganun lang ba yun? Hindi makapaniwala na tanong nga ni Zeus. Ano bang gusto mong gawin at sabihin ko? Tanong nga ni Cindy. I don't know. Pero hindi ba dapat magalit ka sa akin? Sumbatan mo ako. Kasi tanga ako. Kasi duwag ako. Kasi wala ako sa tabi mo nung mga panahong nahihirapan ka sa pagbubuntis sa kanila. I should have been there. Dapat ay may nagawa ko para sa iyo. Para sa inyo. Dapat ay inalagaan ko kayo kaya dapat magalit ka. Dapat sumbatan mo ko. Mahabang saad nga ng lalaki. Zeus, wala namang magbabago kung susumbatan kita, diba? Masyado na akong maraming inisip ngayon para magalit pa sa mga bagay na nangyari na. Kaya kung gusto mo silang makilala at kung gusto mong makabawi sa kanila, okay lang. Hahayaan kita kasi alam ko na karapatan mo yun. Sagot nga ni Cindy. Muli namang napapikit nga ng mariin si Zeus dahil nga sa narinig. Iniisip niya na mula noon at hanggang ngayon ay sobrang buting tao talaga nito. I'm sorry, Cindy. I'm really sorry. I'm sorry. Tanging naibulong na nga lamang ni Zeus na naluluha pa rin ang mga mata. Kung handa ka nang makilala sila at kung maipapangako mo na hindi mo sila paasahin lang at iiwan na lang basta tumuli ka. Walang emosyon na sad pa nga rin ng babae. Hindi pinapansin ang paghingi niya ng sorry. Hindi na nito hinintay pa ang sagot nga ni Zeus at naglakad na nga lamang papasok nga sa loob. Totoo naman ay hindi siya galit sa lalaki kasi naiintindihan niya ito para sa kanya kahit na gaano pa kababaw na rason para sa iba, ay valid na reason pa rin yun. At hindi nga niya kailanman naging ugali na mag-invalidate nga ng feelings ng ibang tao. Pero aminado nga siya na medyo masama ang loob niya kasi parang hindi nga siya pinagkakatiwala ng lalaki pero mas mangingibabaw nga ang concern niya rito kahit na maraming taon na nga ang lumipas. Mga anak, mababa nga ang boses na wika nga ni Cindy nang maabutan nga ang kambal na nakaupo sa sala. Pwede ba kayong makausap ni nanay? May importante lang akong kailangan sabihin sa inyo. Saad pa nga nito. Si Sir Zeus po ba ang tatay namin? Agad na tanong nga ng batang si Apollo. Kaya mahina nga siyang napasinghap. Napahagat naman siya ng ibabang labi bago tumango. Sabi ko na nga be, kamukha ko po kasi siya. Masayang sad pa nga nito. Hindi no, mas kamukha ko siya. Git naman ni Artemis. Hindi, mas kamukha ko siya. Sagot nga ni Apollo na tila ayaw magpatalo. Nanay, di pa po ako pong kamukha ni tatay? Pagsumbong naman ni Artemis. Muli namang napaluha si Zeus sa narinig pero mahina rin siyang natawa. Sa kakyutan nga ng mga bata habang pinapanood nga ang mga to na magtalo nga kung sino ang kamukha niya. Gayong kambal nga sila, magkamukha. Pwede ko ba kayong mayakap? Emosyonal na tanong pa nga nito. Mabilis namang tumakbo nga ang kambal palapit sa kanya. Tapos ay lumuhod nga siya para salubungin nga ang mga to ng yakap. Tila ba may mainit na bagay ang humaplos nga sa puso ni Zeus. Dahil sobrang gaan, napakiramdam nga ng yakap ng mga anak niya na ngayon lang niya nakilala. Sorry. Sorry kung ngayon lang si tatay. Sorry kung wala akong nagawa para sa inyo. Sorry kung wala ako sa tabi niyo habang lumalaki kayo. Babawi si tatay sa inyo. Ibibigay ko sa inyo ang lahat. Mamahalin. At aalagaan ko kayo, hindi ko kayo iiwan. Sorry, patawarin niyo si tatay. Umiiyak pa nga na bulong niya. Habang yakap nga ng mahigpit ang kambal. Sabi po ni nanay, busy daw po kayo magtrabaho sa malayo. Kaya hindi po kayo makauwi. Kaya hindi po kami galit, tatay. Uwi ka naman ni Apollo. Basta po promise niyo po hindi na po kayo alis ulit ha. Sad pa nga ni Artemis. Pangako hindi na ako alis ulit. Babawi ako. Bulong pa nga ni Zeus. Hindi niya alam kung gaano nga niya katagal nayakap ang kambal pero tila ba ayaw na nga niyang pakawalan pa ang mga to. Sobrang naging emosyonal nga
ng gabing yon para nga sa kanya pero kahit na papaano ay magaan din ang loob niya kasi naging mainit nga ang pagtanggap sa kanya ng mga bata. Dahil doon, alam niya na pinalaki nga ng maayos at mabuti nga ni Cindy ang mga ito na kahit pa matagal nga siyang nawala ay walang sinabi ito sa mga bata na makasisira nga sa kanya. Lubos nga siyang nagpapasalamat sa babae dahil doon. Tatay, ihatid niyo na po pa kami lagi sa eskwela? Tanong nga ng batang si Apollo nang nakaupo na nga sila sa maliit na sofa at nakakalong nga sa kanya ang kambal. Tatay, makikikapaglaro po ba kayo lagi sa amin? Tanong naman ni Artemis. Gusto pa naming pumasyal sa mall at park na kasama po kayo ni nanay. Wika nga ulit ni Apollo. Para happy po kami na kumpleto na po tayo. Segunda naman ni Artemis. Gagawin natin ang lahat ng gusto niyo mga anak. Babawi si tatay sa inyo. Ibibigay ko lahat ng gusto niyo. Nakangiti na sagot nga niya. Tahimik naman si Cindy na nakatayo nga sa isang gilid at medyo emosyonal pa rin habang pinapanood ang mag-ama. Talaga po? Tatay, gusto po namin ng kapatid na lalaki. Masaya at excited pa nga na saad ni Apollo. Malakas sa sambit pa nga nito. Tsaka kapatid na babae din po. Segunda naman ni Artemis. Halos sabay pa nga na naubo nga sila Zeus at Cindy sa narinig. Sabi po kasi ni teacher, nanay at tatay lang daw pong nakakagawa nun eh. Kaya ngayong nandito na po kayo, pwede na po kayong gumawa ni nanay ng kapatid namin. Wika nga ulit ni Apollo. Ang maghahanda na pala ako ng hapunan. Pulang-pula ang mukha na saga ni Cindy. Tapos ay nagmamadali pang ang nagpunta sa maliit na kusina. Tipid naman na napangiti nga si Zeus kasi hindi pa nga rin talaga ito nagbabago. Mula noon at hanggang ngayon ay sobrang ganda pa rin ng babae sa paningin niya. Mga anak, dito lang kayo ha. Marami lang kaming kailangan pag-usapan ng nanay niyo. Bulong pa nga niya sa dalawang bata. Tungkol po saan sa mga magiging kapatid po ba namin? Tanong nga ni Artemis, kaya mahina nga siyang natawa bago tumango. Darating din kami dyan. Ako nang bahala. Pero sa ngayon, dito muna kayo ha? Bulong nga niya. Nakita nga niya kung paano nagningning ang mga mata ng kambal. At napahagikik pa nga sa narinig bago nga masayang tumango. Si Zeus naman nagpasya nga na maglakad nga papunta sa kusina para nga malapitan nga si Cindy. You raised him well. At sobra ako nagpapasalamat sa iyo kasi sa kabila ng lahat ng nangyari, hinayaan mo pa rin ako na maging parte ng buhay nila. Alam kong huli na pero pangako babawi ako sa inyo. Wika pa nga. Pagkalapit nga niya, kaya napalingon nga sa kanya si Cindy. Kung gusto mong makabawi sa mga bata lang, kasi wala ka namang responsibilidad sa akin. At huwag mong iisipin na huli na ang lahat para maging ama ka sa kanila. Nandito ka na ngayon at sobrang saya nila. Yun lang ang mahalaga. Mababa nga ang boses na sagot pa nga ni Cindy. Honestly, gusto talaga sana kitang makausap. I mean tungkol sa mga nangyari noon. May halong ka ba na wika pa nga nito? Mamaya na Zeus. Balikan mo na muna ang mga bata kasi alam kong matagal silang nangulila sa'yo. Sagot nga ni Cindy. Pero matagal din ako nangulila sa'yo. Ibig sabihin ba nun babalikan mo rin ako? Banat nga ni Zeus. Kaya agad na naupo nga ang babae. Muling namula nga ang buong mukha nga nito sa narinig. I mean, okay, mamaya na tayo mag-usap kapag natutulog na sila. Agad nabawi pa nga nito tapos ay napakamot na nga lamang ng batok at naglakad na nga pabalik sa sala kung saan nga niya iniwan ang mga anak nila. Ano ang gusto mong pag-usapan? Tanong nga ni Cindy kay Zeus. Nang puntahan niya ito sa maliit na terasa nga ng bahay. 11:00 na nga yun ng gabi. Kanina sabay-sabay nga silang kumain ng hapunan tapos ay nakipaglaro nga si Zeus sa mga anak nila. At nang mapagod nga ang mga to, ay tinabihan nga niya ang mga ito sa kama hanggang sa makatulog na nga sila. Gusto ko lang sana ulit na humingi ng sorry kung basta na lang ako umalis noon na walang paalam. Alam kong iniisip mo na sana nagsabi ako pinagkatiwalaan kita kahit na konti pero hindi ko ginawa and I'm really sorry. Wika nga ni Zeus.
Bakit nga ba hindi ka nagtiwala sa akin? Akala mo ba? Hindi kita maintindihan? Sagot nga ni Cindy. You're the most understanding and the kindest person I have ever known, Cindy. Pero mas may malalim akong rason kung bakit wala ako kahit na anong sinabi sa'yo. Sagot nga ni Zeus at mahina pa ngang napabuntong hininga. Bago pa nga mawala si Papa, nakakatanggap na kami ng mga death threats. Hindi na bago sa amin ang ganon. Kaya hindi naman pinapansin noon. Yung huling death threat, ang sinabi kapag nag-step down si Papa sa pagiging governor, papatayin siya. O ang isa sa pamilya namin, ang isa sa mga malalapit na kaibigan. Ang akala namin, isa lang yun sa mga threats na nakasanayan namin. Pero ilang araw lang, pinatay nga si Papa. Pagkukwento nga ni Zeus, kaya mahinang napasinghap si Cindy. That same night, nakatanggap ulit kami ng death threat na tumahimik na lang daw kami. Kasi kung hindi, may mawawala ulit. We were all scared at that time, Cindy. Pero higit sa lahat, natakot ako na baka pati ikaw madamay. Kaya kahit na hindi pa kami natatapos magluksa sa pagkawala ni Papa, nang gabing yun din ay nagpasya kaming umalis at umuwi na muna ng Cebu. Dagdag pa nga niya. Pinutol ko na ang connection ko sa lahat ng kakilala ko dito. I even deactivated all my social media accounts para lang walang makakontak sa akin at walang ibang madamay. Ito rin ang rason kung bakit naging abogado ako ngayon. Wika pa nga niya. At kailan lang naisip ko na anong magiging saysay ng pagiging abogado ko ngayon kung patuloy akong matatakot at hindi mabibigyan ng hustisya ang pagkawala ni Papa. Sad pa nga niya. Kaya ka bumalik dito. Wika nga ni Cindy at tumango naman si Zeus. Isa yun sa dalawang rason kung bakit ako bumalik. Ang isa pang rason, gusto ulit kitang makita at makausap. Hindi ko alam kung may babalikan pa ba ako, pero hindi ko na inisip pa yun. Gusto ko lang talaga ng personal, makahingin ng tawad sa'yo. A couple of weeks ago, pagkabalik ko dito, una akong dumiretso sa dati niyong bahay. Pero iba na ang bahay na nakatayo doon. Hahanapin talaga kita, pero naging busy lang talaga ako sa pagtatayo at pag-ayos nga ng firm ko dito. At sunod-sunod na kaso ko agad ang inilapit sa akin. Kaya nawala sa isip ko. Pero parang tadhana ang muling naglapit sa atin. Napulot ng mga anak natin ang wallet ko at binalik nila yon sa akin. At nagmakaawa nga sila na para hindi ka daw maikulong, tulungan kita. Without knowing na ikaw pala yan. Dagdag pa nga ni Zeus. Nung pinagbubuntis ko ang kambal, nasunog ang bahay namin. Natupok lahat ng apoy at wala kaming naisalbang gamit. Kahit yung mga pictures na magkasama tayo nasunog lahat, kaya rin wala akong maipakitang picture mo sa mga bata. Hindi ko magawang sabihin sa kanila ang pangalan mo. Pero ang alam nila, nagtatrabaho ka sa malayo para sa kanila. Sad nga ni Cindy, kaya mahinang napasinghap si Zeus. Itong bahay na to, ang dating bahay ng mga magulang ni nanay. Kaya dito kami lumipat. 3 taong gulang ang kambal. Inatake sa puso si nanay, kaya magmula noon, ako nang mag-isang nagtaguyod sa kanila. Dagdag na kwento pa nga ni Cindy. Mariing napapikit nga ang lalaki. Kasi alam niya na sobrang hirap ang pinagdaraanan ng mag-iina niya. I'm really sorry, Cindy. Sana hindi na lang ako umalis. Sana may nagawa ko para sa inyo. Sana natulungan at naalagaan ko kayo ng mga anak natin. Wika pa nga ni Zeus. Zeus, hindi mo kailangang humingi ng sorry. Aaminin ko na masamahang loob ko, pero nang marinig ko ang rason at explanation mo, isa ako sa mga gusto mong protektahan noon. Napagtanto ko na walang rason para magalit ako. Kasi kung tatanungin mo ako ngayon, sasabihin ko na tama ang ginawa niyong pag-alis noon para sa kabubuti ng lahat. At least ngayon na dito ka, nakilala ng mga bata.
Mas hindi ko matatanggap kung may nangyaring hindi maganda sa'yo noon at hindi ka na talaga makikilala ng kambal. Mahabang saad pa nga ni Cindy. You never failed to make my heart flutter, Cindy. Sobrang ganda mo. Mula panlabas hanggang sa panloob. Mababa nga ang boses na wika pa nga ni Zeus. Alam mo, nung mga naunang linggo na wala ka na dito, saka ko nalaman na nagdadalang tao ako. Kaya sinubukan ko na mag-follow up sa mga pulis tungkol sa nangyari sa papa mo. Iniisip ko na kung makakatulong akong mahanap ang pumatay, baka sakaling bumalik kayo. Ang dami kong taong kinakausap. Naghahanap ng ebidensya. You did that? Gulat na tanong nga ng lalaki, kaya hindi na nga natuloy pa ni Cindy ang sasabihin. Cindy, hindi ka ba nag-iisip ha? Hindi mo ba alam kung gaano kadelikado yon? Lalo na't nagdadalang tao ka. Kaya nga ako lumayo at umalis nang walang paalam para hindi ka kailanman maging parte ng buhay ko muna at para maprotektahan ka. Tapos ganun lang pala ang ginawa mo? Look, alam ko naman na gusto mo lang makatulong kasi concerned ka sa akin at mahalaga ako sa'yo. Pero hindi mo dapat ginawa yun. Nag-aalalang dagdag pa nga ng lalaki. I'm sorry. Wika na nga lamang ni Cindy tapos napabuntong hininga pa. Pasensya na. Hindi dapat ako ganun nag-react. Mababa ang boses ng wika naman ni Zeus. But wait. Kung ginawa mo yun, hindi kaya may kinalaman yun sa pagkasunog ng bahay mo noon? Nag-aalala pa nga na tanong ng lalaki, kaya marahang tumango si Cindy. Nung gabi, na nasunog ang bahay namin, yun din ang gabi na tinawagan ko si SPO to Oliver Castro para sabihin na may hindi kilalang tao na basta na nga lamang nang iwan ng memory card sa bahay. Naka-ziplock bag yun at may kasamang sulat kung saan may nakalagay na number daw nang pwedeng maging testigo sa kaso ng papa mo. Sagot nga ni Cindy, kaya napasinghap si Zeus. Kasama ba yun sa mga nasunog? Tanong nga ng laki kaya umiling nga si Cindy. Yun ang una kong isinalba at itinago, Zeus. Pero natakot din ako noon, kaya nang tinanong ako ni SPO2 Castro kung nasaan ang sinasabi kong ebidensya. Ang sinabi ko na lang, nasunog ang lahat at walang natira dahil hindi ko alam kung sinong pagkakatiwalaan ko. Pero ramdam ko na may kinalaman siya sa nangyari. At alam ko na wala na akong ibang pwedeng pagkatiwalaan kaya hindi na ako nagsalita ulit at nakailam pa sa nangyari sa papa mo. Paliwanag nga ni Cindy kaya parang nakahinga ng maluwag ang lalaki. You did the right thing, Cindy. Gusto kong ibigay mo sa akin ang memory card at yung number. You did great and well enough. Pero ako nang magpapatuloy nito kasi simula pa lang. Laban naman na ito ng pamilya ko. Hindi ko gusto na malagay ka ulit sa kapahamakan dahil lang sa kagustuhan mo na matulungan ako. Wika pa nga ni Zeus. Pero bago yon, gusto kong pag-usapan natin ang sinabi sa akin ng anak natin. Wika pa nga ni Zeus. Anong sinabi nila sa'yo? Tanong nga ni Cindy. Na pinagbintangan ka daw ng boss mo na nagnakaw ng pera at kakausuhan ka daw. Aniya kaya napabuntong hininga ang babae. Nagkwento nga ulit siya. Supervisor ako ng isang grocery store sa may bayan. Yung store na pagmamayari ni Mr. Andrew Choi. Tapos ay manager naman ang anak niyang si Melissa Choi. Nitong mga nakaraang buwan, lagi kaming short sa inventory. Tapos sinabi ni Melissa na nahuli daw niya akong nagnanakaw. Kahit na wala namang ebidensya. Kaya inalis ako sa trabaho ni Mr. Choi at kakasuhan nga daw niya ako. Pagkukwento nga ni Cindy. Anong pangalan ng store? At magkano ba ang nawawalang pera? Nagtatakang tanong nga ni Zeus. Choice Grocery. Well, sabi nila, kung bubuuin daw ang halaga, nasa 200,000 daw mahigit. Pero wala akong kinuha doon kahit na piso. Paliwanag nga ng babae. Kaya tumango si Zeus at marahan na nga niyang hinaplos ang buhok ni Cindy. Kaya namula na naman ang mukha nito. I know, Cindy.
Naniniwala ako sa'yo. Now, wag mo nang iisipin yan, okay? Ako nang bahala. Trust me. Hinding-hindi ka aapak sa korte. Nakangiti at malumanay na wika pa nga ni Zeus. Ha? Anong gagawin mo? Tanong nga niya. Like what I've said, akong bahala. Nakuha ko na ang pangalan ng store at pangalan ng may-ari. Kaya mag-relax ka lang dito kasama ang mga anak natin. At wag nang magpapastress. Just leave the rest to me and I promise you, days from now, luluhod sa'yo ang mga choy na yon at hihingi ng tawad. Nakangisi at confident pero may halong yabang din na wika nga ni Zeus. Ngayong nandito na ako, hindi na ako papayag na mapahamak kayo. Poprotektahan ko kayo ng mga anak natin sa abot ng makakaya ko. Ibibigay ko sa inyo ang buhay na deserve nyo. Puno ng sinseridad pa nga nadagdag nga nito. Gaya ng sabi ko, wala kang responsibilidad sa akin kung gusto mong makabawi sa mga bata lang dapat. May halong kaba pa nga. Nasagot naman ni Cindy at nag-iwas pa nga ng tingin. Isa ka sa dalawang rason kung bakit bumalik ako dito. Kahit na walang kasiguraduhan. Kung may babalikan pa ako, alam mo kung bakit? Kasi kahit na minsan, kahit na maraming taon ang lumipas hindi nawala at nagbago man lang ang nararamdaman ko para sa'yo. Kasi inalagaan ko yun. Puno ng sinseridad, nawi ka pa nga nito. At ngayong nalaman ko na may mga anak tayo. Sa tingin mo ba, wala akong gagawin para mabuo ko ang pamilya natin? Tanong pa nga nito. Napalunok naman ng laway si Cindy at hindi nakasagot. I'm not saying this to pressure you, Cindy. Hindi mo ko kailangan sagutin ulit kung hindi ka handa. Lalo na't naiintindihan ko naman na masyado ng marami ang mga nagbago sa mga nakalipas na taon. I'm willing to wait. Kahit na gaano pa katagal, we can take things one step at a time. I'm just saying this para lang may ideya ka kung ano ba talaga ang bala kong gawin para hindi ka na magulat pa isang araw. Wala lang diin, haharutin kita, gaya ng dati nung naliligaw pa ako sa'yo. Dagdag na saad pa nga ni Zeus at pakiramdam naman ni Cindy ay pulang-pula na nga ang mukha niya. Dahil nga sa mga narinig. Late na? Hindi ka pa ba uuwi? Ang tanging naisagot na nga lamang ni Cindy at nag-iwas nga ng tingin. Right. I have to go now. Pero babalik ako dito bukas para makasama ko kayo ng mga anak natin. Nakangiti at mahinahon naman na wika nga ni Zeus. Kaya tipid na nga lamang na tumango ang babae. Ingat sa pagmamaneho. Mahina nga ang boses. Nasaad pa nga niya. Mag-iingat talaga ako, lalo na iingatan ko pa kayo ng mga anak natin. Sagot nga ni Zeus kaya naubo na nga lamang si Cindy. Umalis ka na nga lang. Giit na nga lamang ng babae kaya mahinang natawa si Zeus. Nang makalis na nga ito, napailing na nga lamang si Cindy pero nang makapasok na nga siya sa bahay at maisara nga ang pinto ay kusang gumuhit nga ang multo. Nang ngiti sa labi niya. Hindi pa rin kasi talaga nagbabago si Zeus. Maharot pa rin ito. Mabilis na lumipas nga ang mga araw at gaya nga ng pinangako nga ni Zeus ay wala nga siyang ibang ginawa sa mga araw na yon kundi ang bumawi nga sa mga bata. At kay Cindy na rin. May mga pagkakataon na isasama nga niya ang mga ito sa bayan, papasyal sa mall, maglalaro ng arcade, manunood ng sine, kakain sa labas at binibili nga niya ang halos lahat nga ng gusto ng kambal. May mga pagkakataong pinipilit nga ni Zeus si Cindy na pumili nga rin ng gusto niya pero tumatanggi nga ang babae. It's been over a week at hanggang ngayon hindi pa rin talaga ako makapaniwala na heto ako kasama ka na ulit at may mga anak na tayo. Everything feels surreal. Nakangiti na saad nga ni Zeus. Isang hapon habang nasa park nga sila at nakaupo sa nakalatag nga na kumot sa damuhan at nagpipiknik habang ang kambal ay masayang nagpapalipad nga ng mga saranggola. Parang dati lang pinapangarap lang natin ng ganito. Yung masayang nagbabanding kasama ang mga magiging anak natin. Pero ngayon heto na. Nakangiti na dagdag pa nga niya.
Tipid namang napangiti si Cindy dahil nga sa narinig. Maagang nawala ang tatay ni Cindy. Magmula noon ay ang nanay nga niyang nagtaguyod sa kanya. Namasukan nga ito bilang kasambahay ng pamilya Yutchenko, ang pamilya nga ni Zeus, at doon nga sila nagkakilala ng lalaki kapag pinapasyalan nga niya ang nanay niya. Sino nga bang mag-aakala na magkakaroon nga tayo ng mga anak? Hindi mo man lang ako pinapansin dati kahit na lagi ako nagpapakute sa'yo. Sad pa nga ni Zeus, kaya mahinang natawa si Cindy. Paano ba naman? Bigla ka nalang umingiti sa akin ng unang beses na nagkita tayo, ang creepy kaya nun. At kahit pa sabihing anak ka ng boss ni nanay, hindi naman tayo magkakilala. Tsaka sabi sa akin ni nanay noon, babaero ka raw. Kung sino-sinong babae daw ang inuuwi mo sa bahay nyo. Malay ko ba? Kung pinagtitripan mo lang ako dati. Natatawa pa nga ang sagot nga ni Cindy. Magaan ang loob nila, nabalikan ang mga nangyari dati. Noong mga panahon na parang sobrang simple at normal lang ng lahat. Totoo na hindi nga pinapansin ni Cindy si Zeus noon, kahit na nagpapapansin nga ito sa kanya. Hanggang sa dumating nga ang punto na naging magkaibigan din sila. Hindi nagtagal, nanligaw nga si Zeus sa kanya at nagawa nga nitong kunin ang loob nga ni Cindy. Kaya naging sila. Naging masaya at maayos naman ang lahat bago nga nawala ang papa nga ni Zeus. Hindi ako babaero. Palakaibagan lang talaga ako. Depensa pa nga ni Zeus sa sarili, kaya sabay nga ulit silang natawa. But seriously, Cindy, hindi ako magsasawa at mapapagod na maging ganito tayo araw-araw kasama ang mga anak natin. Nakangiti at mababa nga ang boses na dagdag pa nga nito. Salamat nga pala, Zeus. Wika pa nga ni Cindy. Para saan? Tanong nga ni Zeus. Kasi kung hindi dahil sa tulong mo, hindi malilinis ang pangalan ko mula sa bintang ng mag-amang Choi. At least ngayon, panatag na ang loob ko kaya salamat. Sagot pa nga ni Cindy. Nitong mga nakaraang araw din kasi, naglaan talaga ng oras si Zeus para sa bagay na yon. Nag-imbestiga talaga siya ng mabuti. Napatunayan niya na si Meliso lang talaga ang nagnanakaw nga ng pera sa grocery, na anak nga pala ng may-ari na si Andrew Choi. Dahil na nga rin sa tulong ng mga dating katrabaho ni Cindy. Natakot ang mag-ama sa mga ebidensya na inilapag nga ni Zeus sa kanila. Kaya imbes na paabutin nga sa korte, napilitan na nga lamang sila na humingi ng tawad kay Cindy. Mag-public apology nga sa social media at magbayad na nga rin. You don't have to thank me, Cindy. Hindi ba't sinabi ko naman na ngayong nandito na ako, poprotektahan ko kayo ng mga anak natin? Nakangiti at malumanay nga na saad nga ni Zeus. Hindi ako perpekto, pero aalagaan ko kayo at pasasayhin sa paraang alam ko. Dagdag pa nga nito, araw-araw ngang masaya ang mga bata mula nung bumalik nga't makilala ka. Masaya na sila noon, pero iba ang ngiti nila nang makasama ka nila ulit. Sana nandito si nanay para makita to. Mababa nga ang boses nga na wika nga ni Cindy. Kung nasan man ang nanay mo, alam ko na masaya siya para sa inyo ng mga bata. Nakangiti pa nga rin na saad nga ni Zeus. Pero sa tingin ko, mas magiging masaya siya kung mabibigyan natin ng buong pamilya ang anak natin. Yung legal talaga. Kahit si Papa, alam ko na magiging masaya rin. May halong landi nga, nasaad pa nga nito kaya natawa na nga lamang ang babae. At ginamit mo pa talaga ang mga magulang natin. Nawala dito. Sa kalandian mo Galit na saad nga niya. Hindi naman nabago sa kanyang ganito. Kaya nga nang sabi niya, isa ata ito sa mga maraming bagay na hindi nagbago nga sa lalaki. Ang pagiging malandi at maharot pagdating sa kanya. Speaking of magulang, nasabi ko na nga pala kay mama ang tungkol sa mga anak natin. She's dying to meet them. Baka uuwi daw siya dito next week
para makilalang mga bata. Wika pa nga ni Zeus, kaya biglang natahimik nga si Cindy at nakaramdam ng kaba. Teka, kinakabahan ka ba? Natatawa nga ang tatanong ng lalaki. Hindi no, bakit naman ako kakakabahan? Sagot nga ni Cindy kahit pa kinakabahan naman talaga siya. Hindi makapaniwala si Mama na may anak tayo. But she's happy. Noon pa lang naman gustong-gusto na nga talaga niya na magkatuluyan tayo. Gustong-gusto ka niya. Natatandaan ko noon lagi silang nagkukwentuhan ng nanay mo na Kesha, dapat daw magkamabutihan tayo at magkatuluyan. Tsaka lagi ka nilang pinupuri. Pangarap daw ni nanay na magkaanak ng babae na kagaya mo. Wika pa nga ni Zeus at matamis pa nga ngumiti. Natahimik naman ang babae at hindi na nga nakasagot pa. Sikreto lang ang naging relasyon nga nila noon kasi nga natatakot nga si Cindy na sabihin nga ng iba. Pero alam din naman niya na mabuting tao nga ang pamilya ni Zeus. Oo nga pala, kamusta ang pag-iimbestiga mo tungkol sa nangyari sa papa mo? Pag-iiba nga ni Cindy ng usapan. Pagkaraan nga ng ilang minutong katahimikan, may nakita ka ba doon sa memory card na binigay ko sa'yo? O sa phone number na nakalagay doon sa sulat? Tanong pa nga nito. Hindi ko pa natitignan. Pero nalaman ko na si SPO2 Castro Police Senior Inspector na siya ngayon. Nakakapagtaka kasi. Ang daming mas matagal sa kanya sa serbisyo at mas qualified pa pero siya ang ganun kabilis na na-promote. Dagdag pa nga ng lalaki. Malakas talaga ang kutob ko na may kinalaman talaga yang si Castro sa nangyari dati. Pero anong motibo niya? Kung ganun siya kabilis na na-promote, ibig sabihin malakas din ang kapit niya. Malamang, kalaban ng papa mo sa politika. Wika pa nga ni Cindy. Bakit hindi mo kausapin si Governor Christy Martinez? Hindi ba siya ang vice governor ng papa mo dati? Tapos balita noon na pagkatapos mawala ng papa mo, siya naman ang nakatanggap ng death threats. Wika pa nga ni Cindy. Pwede bang wag nating pag-usapan dito? I know that you're concerned pero hayaan mo na lang sa akin ang tungkol sa bagay na to. Pwede bang mag-enjoy na lang tayo kasamang mga anak natin? Nakangiti at mahinahon na wika pa nga ni Zeus. Hindi na nga nakasagot pa si Cindy nang makita nga ang paparating na si Artemis. Nanay, si Apollo po may nililigawan po doon. Sigaw nga ng bata. Itinuro pa nga nito ang kakambal at literal na napanganganga si Cindy nang makita nga na nakangiti at nagpapakyut nga ang anak na lalaki sa isang batang babae. That's my son. Nakangisi at tila proud naman na saad nga ni Zeus. Kaya mahinang hinampas nga ni Cindy ang braso niya. Anong that's my son? Ang bata pa ng mga anak natin Giit nga niya. Hayaan mo na. Yun na nga, bata pa sila kaya wala lang yun. Natatawa na wika pa nga ni Zeus. Pwede na po bang mag-girlfriend po si Apollo, nanay at tatay? Ako po, pwede na rin po ba ako mag-boyfriend? Tanong naman ni Artemis. No. Malakas at gulat na sagot nga ni Zeus. Kaya napanguso nga ang bata at si Cindy naman ang natawa. Wow ha, kung makano ka ngayon lumalabas ang pagka-protective mo kay Artemis. Pero kung naka-dots my son ka kay Apollo, akala mo talaga no? Natatawa pa nga na saad nga ni Cindy. Well, lalaki si Apollo at walang mawawala sa kanya. Pero si Artemis, she's our baby princess. Giit naman ni Zeus. Nagkibit balikat na nga lamang ang natatawang si Cindy at hindi na nga nakipagtalo pa. Oo nga pala, inimbitahan ako ng isang kliyente sa birthday party daw niya na mamayang gabi. Kanino natin pwedeng iwan ang mga bata kung sakali? Tanong pa nga ni Zeus kay Cindy, maya-maya pa. Ha? Hindi ba natin sila pwedeng isama na lang? Pwede naman pero gusto sana kitang masolo kahit ilang oras lang. Nakangiti at tila na nga akit pa nga na saad nga ni Zeus. Agad namang nag-iwas nga ng tingin si Cindy para itago nga ang namumulang muka. Gustong-gusto sila nung mag-asawang kapitbahay namin na matanda na si Namang Mando at Manang Cora.
Dalawa lang silang magkasama sa bahay at madalas mainip. Nasa Maynila kasi ang mga anak, kaya madalas sa kanila ko iniiwan ang kambal. Wika na nga lamang ni Cindy. It's settled then. Iiwan muna natin sila nang kahit na ilang oras lamang tapos magde-date tayo. Nakangiti pa rin na wika nga ng lalaki. Hindi na ako makapaghintay pa na masolo ka mamaya. Nangaharot pa nga na bulong pa nga nito kaya napagat na nga lamang ng ibabang labi si Cindy. Nanay, tatay, may girlfriend na po ako. Kasi po ang pangalan niya at maganda po siya. Sabi ko po magpapakasal po kami. Dagdag pa nga ng bata, kaya agad na napanganga si Cindy. Si Zeus naman ay mihinang natawa. Anak, napakabata mo pa para isipin ang kanyang bagay. Sad nga ni Cindy. Pero sabi po ni tatay pwede na daw po akong mag-girlfriend. Bibigyan pa daw po niya ako ng pera pang date. Sagot nga ni Apollo at sinamaan naman ng tingin ni Cindy si Zeus. Mabilis namang nag-iwas nga ng tingin. Ang lalaki tumaktong inosente. Ang daya na naman po, tatay. Bakit po si Apollo pwede po mag-girlfriend tapos ako po bawal po mag-boyfriend? Nakanguso nga na saad ni Artemis. Ayan, ikaw ang magpaliwanag. Ginusto mo yan, hindi ba? Kung ano-anong kalokohan kasi ang tinuturo mo sa mga bata. Bahala ka ngayon. Napapailing na nga lamang na saad nga ni Cindy. Hindi naman sumagot ang lalaki pero tumunog nga ang cellphone nga nito. Dahil magkatabi nga sila ni Zeus, ay bahagya nga siyang napalingon sa screen ng phone nga nito at nabasa nga ang pangalang Cassandra na tumatawag nga dito. Excuse me, wika nga ni Zeus bago sinagot nga ang tawag, kaya tumango na nga lamang siya. Hey Kaz. Nakangiti at malumani na bati nga ng lalaki bago ito tumayo at bahagyang lumayo sa kanila. Habang may kausap nga ng babae sa telepono. Good evening, Mr. Yuchenko. Masaya ako na nakadalo ka. Nakangiti na saad pa nga ng isang ginang nang makapasok na nga sa venue ng party sina Zeus at Cindy na magkasama. Thank you for inviting us, Mrs. Ramos. Nakangiti na sagot pa nga ni Zeus. By the way, this is Cindy, my wife. And Cindy, sina Mr. and Mrs. Ramos kliyente ko. Pagpapakilala pa nga nito kaya agad na namula ang buong mukha ng babae. Wife? Wow, we didn't know you're married. Natutuwa pa nga na saad nga ni Mr. Ramos bago nakipagkamay nga kay Cindy. Well, hindi pa po kami kasal, but we'll get there. Tanga lang po siguro ang pakakawalan pa ang isang kagaya ni Cindy. Sagot nga ni Zeus kaya natawa na nga lamang ang mag-asawa na parang natuwa nga sa narinig. You're very pretty, Iha, and we're glad to meet you. Anyways, enjoy the party, okay? Wika naman ng ginang bago nagpaalam na nga sa kanila para salubungin nga ang iba pang mga bisita. Hindi mo dapat sinabi na mag-asawa tayo. Mapapa nga ang boses na wika nga ni Cindy habang ramdam pa rin ang pag-init nga ng buong muka. Why not? Doon din naman ang punta natin, diba? Nakangisi at confident pa nga nasagot nga ni Zeus. At paano ka naman nakakasiguro? Naghahamon na tanong nga ng babae. Well, nilandi kita noon at nahulog ka sa akin. Pasasaan pa at magagawa ko ulit yun. Sagot naman ni Zeus tapos ay ngumiti pa nga ito na parang nagpapakyute sa kanya. Itigil mo na nga yan. Hindi ka kaya cute. Giit pa nga ni Cindy. Kahit pa ang totoo ay gusto nga niyang matawa dahil nga dala ng labis nga nakilig kasi ay sobrang cute nga talaga nito. Hindi ba talaga? Nakangiti na tanong nga ng lalaki tapos ay nag-beautiful eyes pa. Kaya hindi na nga napigilan pa ni Cindy ang sarili at mahina na nga lamang siyang natawa sa kakulitan nga nito. Alam mo, hindi na ako magtataka kung bakit makulit ang mga anak mo. Manang-mana sila sa iyo eh. Mapapailing nga na wika nga nito. Zeus! Sabay na, nilingon nga nilang magandang babae na tumawag nga kay Zeus at nagulat nga si Cindy at bahagyang napanganga nang mabilis itong lumapit kay Zeus at mahigpit na yumakap. Oh God, I miss you so much. Masayang saad pa nga nito.
Cass, what are you doing here? Kulat na tanong nga ni Zeus. Sa isip-isip naman ni Cindy, Cass? Tapos ay bigla nga niyang naalala yung tumawag nga kay Zeus kanina habang nasa park nga sila kasama ang mga bata. So ito pala yung Cassandra. Ang ganda niya. Pulong pa nga ni Cindy sa sarili. Well, I'm also invited. Kaibigan ko. Ang anak ni na Mr. and Mrs. Ramos. Sagot nga ng babae. I mean, bakit ka nandito? Hindi ba dapat nasa Cebu ka? Gigit pa nga ni Zeus. Sa tingin mo hahayaan kitang mag-isa dito? Ni hindi ka marunong magluto. Baka puro fast food na lang ang kinakain mo. Hindi naman kitang pwedeng pabayaan. So I'm here to take good care of you. You know, like I always do. Malanting saad pa nga ni Cassandra at matamis pang ngumiti. Tapos ay napalingon nga kay Cindy. Hindi ko alam na may kasama ka pala. Saad pa nga nito. Siya nga pala, si Cindy. This is Cassandra Mai. Hindi magawang tapusin ni Zeus ang sasabihin kasi pinutol nga yun ni Cass at nakangiti pang naglahad ng kamay kay Cindy. You can call me attorney. I'm his friend. A very, very close friend. You're not his girlfriend, right? Nice to meet you. Wika pa nga nito pero umubong nga si Cindy bago pilit na ngumiti at tinanggap ang kamay nga nito. Nice to meet you too. Zeus, can you get us something to drink? Pretty please? Naglalambing pa nga pakiusap nga ni Cassandra sa lalaki at nakita nga ni Cindy kung paano nagtiimbagang na parang ayaw nga siyang iwan nga nito. What are you planning to do, Cassandra? Tanong pa nga nito. What? Gusto ko lang ng maiinom. Go ahead. Magkukwentuhan lang kami ng kaibigan mo dito. Sagot niya at kumindat pa nga sa lalaki. Napabuntong hininga na nga lamang si Zeus bago nga napailing at napalakad nga paalis para nga makakuha pa nga ng maiinom. I've heard of your name. Nabanggit ng mama niya sa akin sa Cebu na may anak nga daw kayo. Sinabi ni Zeus sa kanya over the phone and she can't wait to finally meet her apos. Well, to tell you the truth, Zeus and I are more than just friends. Nakangiti na saad pa nga ng babae kaya napalunok na nga lamang ng laway si Cindy. Close na close kami. Makahulugan pa nga nadagdag nga ni Cassandra. Bakit mo sinasabi sa akin to? Tanong naman ni Cindy, kunwari nalilito. Nagkibit balikat na nga lamang ang babae. Wala lang. I just thought I should let you know. You see, sobrang close namin ni Zeus. We understand each other very well. Hindi na nakasagot pa si Cindy kasi bumalik nga si Zeus na may dalang inumin para kay Cassandra. What is happening here? Nalilito pa nga na tanong niya nang mapansin na tila nagbago ang timpla ni Cindy. Wala naman. Nagkwentuhan lang kami ni Cindy tungkol sa'yo. She looks fun and easy to be with. Nakangiti na sagot pa nga ni Cassandra at kumindat pa nga kay Cindy. Anong sinabi niya sa'yo? Tanong nga ni Zeus kay Cindy na parang ayaw maniwala nga sa sinabi nga ni Cassandra. Wala naman. Sinabi lang niya na sobrang close niyo daw. Sagot nga ni Cindy at pilit pa nga ngumiti. Anong oras nga pala tayo aalis? Hindi kasi makatulog ang kambal na hindi ako katabi. Baka hinahanap na nila ako. Wika pa nga niya. Uwi na tayo kung gusto mo. Mababa nga ang boses. Nasagot naman ni Zeus. Agad-agad? Kararating mo lang dito ah. Gihit nga ni Cassandra na may halong lambing pa nga rin ng boses. Come with me, Zeus. I have something to show you. Nakangiti na saad pa nga nito bago hinawakan nga ang braso ng lalaki. Cindy, excuse me lang ha. Babalik din kami kaagad. Saad nga ni Zeus kay Cindy. Hindi na nga nito hinintay pa ang sagot niya. Kasi hinila na nga niya paalis si Zeus. Pinanood na nga niya ang mga ito na pumasok nga sa loob ng malaking bahay. Hanggang sa nawala na nga sila sa paningin niya. Napabuntong hininga na nga lamang si Cindy dahil nga sa nangyari at napailing na nga lamang. Ang akala nga niya ay ilang segundo o minuto lang mawawala ang dalawa pero
Umabot nga ng halos 20 minuto na wala pa rin ang mga to. Inip na nga si Cindy at sa totoo lang ay gusto na nga niyang umalis at mauna. Naiirita na nga siya sa hindi malamang dahilan pero wala naman siyang magawa. I'm sorry about that, Cindy. Wika pa nga ni Zeus. Maya-maya pa pagkabalik nga nito at naabutan nga si Cindy na mag-isang nakaupo sa mesa. Okay lang. Sagot nga ni Cindy bago tumayo at pilit pang ngumiti. Pwede na ba tayong umalis? Nainip na rin kasi ako dito eh. Sad pa nga niya. Magkita tayo ulit bukas, Zeus. Sabay naman silang napalingon sa nakakiting si Cassandra. Tumango na nga lamang si Zeus bago nga nito hinawakan ang kamay ni Cindy at hinila nga paalis sa lugar. Nang nasa labas nga sila ay agad nga na binawi nga ni Cindy ang kamay niya kay Zeus. Kaya nalilitong napalingon nga sa kanyang lalaki. May problema ba? Tanong nga ni Zeus pero umiling lang si Cindy. Wala. Medyo inaantok lang ako. Halika na. Sagot na nga lamang ni Cindy bago sumakay ng sasakyan nga ni Zeus. Napabuntong hininga na nga lamang ang lalaki at wala nang nagawa pa kung hindi ang sumakay rin sa sasakyan at bumiyahe na nga sila paalis. Halos 1 oras pa lang tayong wala. Uuwi na ba talaga tayo? Wala na bang ibang gustong puntahan? Tanong pa nga ng lalaki habang nasa biyahe nga sila. Wala, Zeus. Inaantok na rin kasi talaga ako pasensya na. Malamig na sad na nga lamang ni Cindy kahit pa ang totoo ay apektado nga siya sa mga sinabi nga sa kanya ni Cassandra. At sobra nga lang siyang nagsiselos pero hindi naman niya maamin. Hindi niya alam kung may karapatan ba siya. Yun ba talaga ang rason? Akala ko ba magda-date tayo? Tanong pa nga ni Zeus. Zeus, pasensya na talaga pero hindi ba parang masyadong mabilis ang ganito? Magdadalawang linggo pa lang mula nang bumalik ka at ang daming taon na hindi tayo nagkita at nagkasama. Sa tingin ko, confused ka lang sa nararamdaman mo. Kaya pwede bang huwag na muna? Sagot nga ni Cindy. Wait, are you rejecting me? Hindi naman kita pinapressure I just want us to bond more, just like the old times. Mahinahon pa nga nasaad nga ng lalaki. Hindi naman sumagot si Cindy pero tumingin lang ito sa labas ng bintana. Are you really rejecting me? May kinalaman ba si Cassandra dito? Ano bang sinabi niya sa'yo? Sunod-sunod pa nga na tanong nga ni Zeus. Wala siyang sinabi, okay? Naisip ko lang na masyado ng maraming mga nagbago nitong mga nakaraang taon. Kaya hindi dapat natin minamadali ang mga bagay-bagay. Sinasabi mo na hindi mo ako pinapressure pero parang ganun pa rin ang ginagawa mo. Kaya please, pwede bang umuwi na lang tayo? Sagot nga ni Cindy. Napabuntong hininga na nga lamang si Zeus at hindi na nga nakasagot pa. Hanggang sa may hatid na nga niya. Sa bahay, si Cindy ay wala na ulit nagsalita pa sa kanila. Sa mga sumunod na araw at linggo ay madalas pa rin kung puntahan nga ni Zeus ang mag-ina. Kahit na busy nga ito sa trabaho. Pero tila ba may malaking pagbabago nga sa pagitan nila ni Cindy. Nag-uusap naman sila pero civil na lang, hindi kaya ng dati na bawat salita at kilos nga nito ay may halong harot. Nanay, bakit pa wala po si tatay ngayon? Busy po ba siya, nanay? Tanong pa nga ni Apollo, isang gabi habang kumakain nga sila ng hapunan. Hindi naman kagad nakasagot si Cindy, hindi rin kasi niya alam kung bakit hindi pa nga nagpupunta sa kanila si Zeus ngayong araw. Nasanay na nga siya na lagi nga nila itong kasabay na kumakain pero magmula nga ng gabing yun parang naging medyo mailap na nga sa kanya ang lalaki. Pakiramdam niya kasalanan niya. Kasi nga hindi niya napigilan ng selos na nararamdaman niya. Kaya nasabi niya ang mga bagay na yun kay Zeus. Baka busy nga lang ang tatay mo. Nakangiti na nga lamang at malumani na sagot nga niya maya-maya pa. Hindi sekreto kay Cindy na madalas magkasama nga sina Zeus at Cassandra. May isang beses kasi nga niyang narinig ulit si Zeus na kausap nga ito sa phone tungkol daw
sa isang kaso na nilalakad nga nila pero hindi naman niya alam kung tungkol saan. Ni hindi nga rin niya alam kung purong trabaho ba ang dahilan ng laging pagkikita nga ng dalawa o may iba pang rason, pero nagsaselos talaga siya. Nanay, pupunta po ba si tatay? Miss ko na po kasi siya eh. Tanong naman ni Artemis. Hindi ko rin kasi alam anak eh, pero baka naman puntahan niya kayo. Alam niya naman na hindi matitiis noon na hindi kayo makita, di ba? Kahit na ilang minuto lang. Nakangiti na sagot pa nga niya. Napanguso na nga lamang ang kambal at hindi na nga ulit nagsalita pa. Nagpatuloy naman na sila sa pagkain at nang matapos nga ay nagpunta na nga sa salang kambal para nga makapaglaro. Habang busy naman siya sa paglilinis ng mga pinagkainan nga nila, narinig nga niyang may kumatok at sa nakasarang pinto, halos patakbo naman siyang nagpunta roon, dala ng excitement sa ideya na baka si Zeus nga yun. Pero pagkabukas nga niya ng pinto, natahimik nga siya nang makitang nakatayo doon si Cassandra. Cass, anong ginagawa mo rito? Takang tanong nga ni Cindy. Can we talk, Cindy? Yung hindi sana naririnig ng mga bata. Saad pa nga nito. Bahagya namang napalingon nga si Cindy sa kambal tapos tumango kay Cass at naglakad nga siya palabas ng bahay. Tungkol saan? Seryosong tanong nga ni Cindy. Zeus, he got shot. Wika nga ni Cass. Kaya napasinghap nga si Cindy. Ano sinasabi mo? Nalilito na tanong nga niya. Hindi ka ba nagtataka kung bakit lagi kaming busy at magkasama nitong mga nakaraang araw? Yes, Cindy. He opened his father's murder case na hindi sinasabi sa'yo kasi ayaw niya na madamay kayo ng mga bata. Malinaw at matibay ang hawak naming ebidensya. Kaya, nakapag-request kami kaagad ng court hearing. Dagdag pa nga na saad nga ni Cass. Sinong nasa likod ng pangyayari? At saka, ano bang nangyari kay Zeus ha? Giit pa nga ni Cindy. Sina Gov Christie at SPO Castro. They were proven guilty at ngayon nasa kulungan na sila. Pero kanina, nang sinabi nga ng judge na life imprisonment ang sentence, naging hysterical nga si Castro at nag-agaw nga ng baril. Kaya si Zeus ang tinamaan. At nasa ospital siya ngayon. Hindi pa siya nagigising, Cindy. Wika nga ni Cass. Kaya literal na napanganganga si Cindy. Kasabay nun ay ang pamumuo ng luha sa mga mata niya. Sang ospital, okay lang naman siya, di ba? Nangihina at naiiyak pa nga na wika ni Cindy. Sa provincial hospital sa bayan, pwede mong iwan muna ang mga bata sa akin kung gusto mo siyang puntahan. Sagot nga ng babae. Hindi alam ni Cindy kung magtitiwala ba siya rito, pero kung may tiwala nga si Zeus sa babae, alam niya na walang rason para magduda nga siya, kahit na nagsiselos nga siya dito. Dala rin ng labis sa pag-aalala, ay pumayag nga siya sa ganun. Kinausap nga niyang kambal at sinabi na aalis nga siya saglit at iniwan nga niyang mga to kay Cassandra bago nagmamadaling umalis para mapuntahan nga sa ospital si Zeus. Zeus? Zeus. Mahina't nanginginig ang boses na usal nga niya sa pangalan nga ng lalaki. Nang makarating nga sa ospital, nakita nga niyang nakahiga sa hospital bed si Zeus at walang malay. Dahan-dahan naman nga siyang naglakad palapit at tumupo na nga sa silyang nasa tabi niya kanina bago marahang hinawakan nga ang kamay ng lalaki. Zeus, sorry. Naiyak nga na bulong niya. Sorry sa mga nasabi ko nung panahong yon. Nagsiselos lang naman ako eh. Hindi ko maamin kasi hindi naman tayo. Sorry Zeus, hindi dapat ako nagpadala sa emosyon ko. Sana una pa lang sinabi ko na gaya mo, hindi rin kahit na minsan nagbagong nararamdaman ko. Nagaya mo, mahal pa rin kita hanggang ngayon. Ani at marahan pang yumuko habang naluluha pa rin ang mga mata. Nagsiselos ka, kaya nireject mo ko kaagad. Imbes na pag-usapan natin ang tungkol sa ano o sino mang pinagseselosan mo. Narinig nga niyang saad ng lalaki, kaya gulat nga siyang nag-angat ng tingin dito. Ha?
Tanong pa nga niya. Anong ha? Ano ba talagang sinabi sa'yo ni Cassandra? At nagselos ka ng sobra na nireject mo ako kaagad. Tsaka bakit ka ba umiiyak dyan? Giit nga ng lalaki. Ang sabi niya kasi, higit pa daw kayo sa magkaibigan. Malay ko ba kung may relasyon talaga kayo nung nasa Cebu ka? Lalo na ilang taon din tayong hindi nagkita. Tapos sabi niya kanina na nabaril ka nga ni Castro at hindi ka pa daw nagigising. Naiiyak pa nga na sagot nga ni Cindy. Cassandra Yuchenko. Narinig nga niyang sigaw ni Zeus, kaya napalingon nga siya. Sa may pinto nakita nga niya doon si Cassandra na dahan-dahang naglalakad palabas ang hospital room habang nakangisi at nag-peace sign pa sa kanila. Anong karapatan mo na paiyakin siya? Singhal nga ni Zeus kay Cassandra. Sorry na. Gusto ko lang naman siyang pagselusin para magkabalikan na kayo kaagad eh. Paliwanag ng babae. Tsaka kanina ka pang tanghali natutulog dito. Iniwan kita na natutulog kaya sinabi ko na sa kanya na hindi ka pa nagigising. It's not like sinabi kong hindi ka na talaga magigising. Dagdag pa nga ni Cass, kaya mas sumama nga ang tingin sa kanya ni Zeus at nag-peace sign na nga lamang siya ulit. Teka, Yuchenko? Nalilito na nga tanong nga ni Cindy. Yes, Cindy. Magpinsang buo kami. Kaya walang saysay ang pagseselos mo sa kanya. Sagot naman ni Zeus at nagtaas pa nga ng isang kilay. Teka, iniiyakan mo ako kasi akala mo kritikal ang lagay ko, tama? Please lang to, Cindy. Dagdag pa nga ni Zeus bago pinakita nga ang braso na dadaplisan na nga lamang. You rejected me kasi nagselos ka sa pinsan ko? Hindi makapaniwalang tanong pa nga ng lalaki habang nakangisi. Hindi ko nga kasi alam. Paliwanag na nga lamang ni Cindy habang namumula ang pisngi. The next time, kausapin mo ko. Hindi naman ata pwede na hindi natin maayos kaagad ang bawat misunderstanding natin. I'm crazy in love with you, Cindy. Mula noon at hanggang ngayon, hindi pa ba malinaw sa iyon? Mababa nga ang boses, nasaad pa nga ng lalaki. But then, may parte sa akin ng masaya na nagseselos ka. Kasi andito ka ngayon. Umamin sa akin. Nakangisi na dagdag pa nga nito. Ano nga palang nangyari? Paano mo nalaman na sina Christy at Castro ang nasa likod ng pagpatay sa papa mo? At saka bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Sunod-sunod nga na tanong nga nito pero inaba lang talaga ang usapan. Pagkabigay mo sa akin ng memory card, tinignan ko kaagad ang laman. It's a video conversation of Christy Martinez and Oliver Castro tungkol nga sa plano nilang pagpatay kay Papa. Hindi ko sinabi sa iyo kasi hindi ko gusto na madamay ka. Kayo ng mga anak natin. Yung number naman na nandun, number yun ang dating asawa ni Castro. Willing daw siyang tumestigo. Siya rin ang nag-iwan noon sa bahay niyo dati. Naalala mo, nung gabi sa party na hinila ako ni Cass? Matagal kaming nawala kasi nakita namin sina Christy at Castro na magkasama. May relasyon sila, Cindy. Si Christy ang mastermind pero si Castro ang pumatay. Siya rin ang nasa likod ng pagkasunog ng bahay niyo. Maliban sa dating asawa nga ni Castro, may iba pang tumestigo laban sa kanila. Yun ang pinagkakabalahan namin ni Cass nitong mga nakaraang linggo. But it's finally done. Nakakulong na sila at nakuha na rin namin ang hustisya. Mahabang dagdag pa nga ng lalaki. Iba talagang nagagawa ng mga tao na uhaw sa pera at kapangyarihan. Saad pa nga niya. Obvious naman kasi ang rason kung bakit nagawa nga nila yun sa papa nga ni Zeus. Pero walang sekreto ang hindi nabubunyag. Deserve nila kung nasan nga sila ngayon. Habang buhay nga nilang pagsisisihan ng mga maling desisyon nila. Dagdag pa nga niya. Can we stop talking about that? Mas gusto kong pag-usapan natin ang tungkol sa pagsiselos mo. Nakaisip pa nga na saad nga nito, kaya namula na naman ang buong mukha nga ni Cindy. Sorry ulit, nakayuko at nahihiya nga na bulong naman ni Cindy. Apology accepted, pero gusto kong mangako ka sa akin
Sa tuwing nagseselos ka o meron kang hindi gusto, kakausapin mo ako para maayos natin agad. Kung ano man yun, maliwanag ba? Sad pa nga ng lalaki, parang bata naman si Cindy na tumango habang nakayuko pa rin. I think I heard you said na mahal mo pa rin ako. Does this mean na manliligaw ka na sa akin? Nakangisi at mayabang pa nga na tanong nga ng lalaki. Ha? Bakit akong manliligaw? Gulat na tanong naman ni Cindy. Nililigawan, hinaharot. Nilandi kita ng ilang linggo pero basta mo na lang akong nireject. Hindi ba dapat lang na ikaw naman ang manligaw sa akin ngayon? Sagot pa nga ni Zeus at nagtaas pa nga ng isang kilay nga. Bagya namang napanguso nga ang babae sa narinig. May parte nga sa kanya ang gustong umiti pero pinipigilan niya. Nasaan nga palang mga batakas? Tanong nga niya sa pinsan nga ni Zeus. Dinala ko sa bahay bago ako nagpunta dito. Kasama nila ang lola nila doon. Nakangiti na sagot pa nga nito at kakauwi nga lamang kanina ng mama nga ni Zeus. Tuwang-tuwa nga nang makita nga at makilala nga ang kambal. Naku, kung nakikita niyo ang kambal sobrang natuwa rin. Dagdag pa nga nito. Get the hell out of here, Cassandra Yuchenko. Sinisira mong moment namin eh. Singhal naman ni Zeus. Sa pinsan nga niya kaya natawa na nga lamang si Cass. Fine, old man. Sagot nga ni Cass bago muling umisis at sabi nga nito, Uy Cindy, peace na tayo ah. More than friends kami ni Zeus kasi nga magpinsan kami. Ciao! Natatawa pa nga na saad nga ni Cassandra bago naglakad nga palabas. Nang sila na lang, dalawang nasa silid, ay muling tinignan nga ni Cindy si Zeus at nakita nga niya itong nakangisi. I want to hear you say it, Cindy. Tila nangaakit nga na saad pa nga nito. Ha? Ang alin? I love you. Sagot nga nito. Now, I want you to say it back. Dagdag pa nga niya. Hindi ba masakit ang sugat mo? Nagugutom ka ba o nauuhaw? Hindi na nga nagawang ituloy pa ni Cindy ang sasabihin kasi mabilis na umupo nga. Sa hospital bed si Zeus at hinila nga siya nito palapit. Laking gulat nga niya nang sa isang iglap ay hinahagkan na nga ng lalaki ang labi niya. Hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Hindi siya makapag-react pero maya-maya pa ay nahanap na nga lamang niya ang sarili na sinusuklian ng halik nito. I love you, Cindy. Pag-uulit nga nito maya-maya pa. I love you rin. Pulang-pula ang mukha at kinakabahan nga ng sagot niya. Mas lalong lumawak nga ang ngisi ni Zeus sa narinig tapos muli nga niyang inilapit ang mukha sa babae at siniil na nga lamang ng halik. Sa sumunod na araw ay na-discharge na nga rin naman si Zeus. Tapos ang mga sumunod nga na araw ay naging magaan at maayos na nga rin naman. Ilang araw na ngang naging laman ng balita ang krimen na ginawa nga ni Gov. Christy Martinez maging ng kabit nga nitong pulis na si Oliver Castro. Dala ng labis na kahihiyan ay umalis na nga ang pamilya ng mga ito sa probinsya lalo na't sobrang daming taong nakipagsimpatsya nga sa pamilya Yuchenko. Wala ka bang balak na humabol sa pagka-gobernur, Zeus? Tanong nga ni Cassandra sa pinsan. Isang gabi habang magkasabay nga silang lahat na kumakain ng hapunan. Unlike Papa, I'm not really into politics. Masaya ako na nabigyan na natin ng hustisyang pagkawala niya. At kontento na ako sa buhay ko ngayon. Well, hindi pa pala kontento. Magiging kontento lang ako kapag sinagot na ako ng isa dyan. Nakangiti at nagpaparinig pa nga na sagot nga ni Zeus, kaya natawa na nga lamang lahat. Iha, mabuting kaibigan ko, ang nanay mo. Pamilya ang turing namin sa kanya nung nagtatrabaho pa siya dito. Mahinahon na saad naman ng mama nga ni Zeus kay Cindy. I'm really sad that she's no longer here with us pero kung nasa man siya, alam ko na masaya siya para sa ating lahat. Alam ko na hindi mapapantayan ang pagmamahal niya sa iyo bilang anak. Pero gusto kong malaman mo na pwede rin akong tumayong ina mo. Puno ng sinseridad pa nga na dagdag pa nga ng ina ni Zeus na siyang nagpangiti nga sa lahat. Salamat po, ma'am.
Nahihiya pa nga't naluluhangan na sagot ni Cindy. Mom as in, mom or mom? I think you should start calling me mama as well. Wika naman ang ginang. Wait, is it just me? I mean, I think I can hear the wedding bells ringing. Nakangisinasaad pa nga ni Cassandra. Makas, stop it. Baka isipin ni Cindy na pinagkakaisahan natin siya at pinapressure. Natatawa na nga lamang nasaad nga ni Zeus. Ay bakit? Hindi ba? Ikaw nga tong atat at nagtatanong sa akin kung ano ang magandang gawing proposal like naniligaw ka pa lang at hindi pa sinasagot pero proposal na kagad ang iniisip mo. Natatawa na sagot pa nga ni Cass. Kaya namula na nga lamang ang mukha ni Cindy. Nanay, tatay, magpapakasal na po kayo? Yay! Ibig sabihin po ba magkakaroon na po kami ng mga kapatid? Ang tagal na po naming naghihintay eh. Excited na sada tanong pa nga nila Artemis at Apollo. Hindi alam ni Cindy ang isasagot pero pulang-pula na nga ang mukha niya kasi halatang halata na nga na pinagkakaisahan talaga siya ng lahat ngayon. Sabi po kasi ni tatay kapag kasal na daw po kayo, bibigyan na daw po niya kami ng kapatid. Kahit na daw gaano pa daw po karami ang gusto po namin. Wika pa nga ni Apollo kaya malakas na nagtawanan nga ang lahat. Paano ba yan? Pinagkakaisahan na nila tayo. Natatawa pero may halong lambing na wika naman ni Zeus. Bago yun nilapag nga sa mesa ang isang nakabukas na kahon na may lamang diamond ring. Tapos agad nga na lumuhod nga sa harap ng babae. Sabay naman na napasigaw nga sa kilig sina Cassandra at ang mama nga ni Zeus. Si Cindy naman napatakip nga ng mukha dala ng labis na kilig pero naluluha nga ang mata. Cindy, hindi ako perpekto, aminado ko. Pero mamahalin na tahalagaan ko kayo ng mga anak natin at magiging anak pa natin sa parangalam ko. Hindi ako nangangako pero naisip ko rin na masyadong maraming taon na ang nawala sa atin. So please, let us stop taking the tour now and let's start taking chances. I'm begging you to say yes and be my fiancé and my wife eventually. Nakangiti pero puno ng sinseridad nga at naluluha nga. Ang mata na dagdag pa nga ni Zeus. Yes, Zeus. Yes na yes. Ang tagal na nating naghintay. Ilang taon na rin. Kaya hindi na dapat natin sayangin pa. Masaya at umiiyak nga na sigaw naman ni Cindy. Agad na isinuod nga ni Zeus ang sing-sing kay Cindy. Tapos tumayo na nga ito para mayakap nga at mahalikan ang babae. Parang may mainit na bagay nga ang humahaplos sa puso nila nang marinig na umiiyak nga ang kambal nila, dala ng labis na tuwa tapos ay yumakap nga rin ang mga to sa kanila. At ang gabing yun ay sobrang naging kaan at saya para sa kanilang lahat. Salamat Cindy. Thank you so much. Pangako mamahalin ko kayo habang buhay. Kayo ng mga anak natin. Lagi kong uunahin. Mahal na mahal ko kayo. Lumuluha nga ang mata na bulong pa nga ni Zeus. Salamat din Zeus, salamat kasi bumalik ka para sa amin, mahal na mahal ko rin kayo. Sagot naman ni Cindy na umiiyak din. Pagkatapos lang ng halos 2 buwang preparasyon ay nag-isang dibdib na nga sina Cindy at Zeus sa wakas. Hindi naging madali ang buhay mag-asawa para sa kanila. Lalo na't bago yun sa kanilang dalawa pero masaya naman sila sa daang tinahak at pinili nga nila. Kasi nga alam nila na araw-araw ay pareho nga silang natututo. Pagkaraan naman ng halos 2 taon na pagsasama nga bilang legal na mag-asawa at isang buong pamilya, muling binayaan nga sina Zeus at Cindy ng 2 anak. Kambal ulit, isang babae at pinangalanan nga nilang Hermes at ang isang lalaki ay pinangalanan naman nilang Perseus. Sa pagdating ni na Perseus at Hermes sa buhay nga nila ay mas tumibay pa nga at naging masaya ang kanilang pamilya. Kung iisipin ay parang normal at simple ang kanilang kwento pero tiyak nakapupulutan naman ito ng aral na talaga namang nangyayari sa totoong buhay. Kaya tiyak na maaari nating magamit sa ating pang-araw-araw na buhay.
At gaya nga ni Zeus at Cindy, kahit na papaano ay may natutunan din po sana kayo. At i-comment lamang po kung ano yun. Hanggang dito na lang po, maraming salamat po sa pakikinig. At i-comment lamang din po kung gusto niyo pong magpa-shoutout sa mga susunod po nating videos. Thanks for listening and God bless po sa ating lahat at shoutout po sa mga sumusunod. Annalie Flor, Juby Hernandez, Maggie, Emily, Susan Upaga, Julieta Hermosura, Anastasia Channel, Rose, Ofelia, Bonifacio Ramos, Neng, Eileen, at shoutout na rin po sa lahat. Maraming salamat po.